Ah, lahat po ba tayo ay hindi napilitan? Meron po bang napilitan dyan? Meron po ba? Tingnan ko yung tatabi niyo, baka napilitan lang yan. Lahat po ba tayo ay excited na magpuri sa ating Panginoon? Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Awitan po natin siya ng pinakamagandang awitin sa gabi nito. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang mapagpag sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
sa'yo. Awitan po natin. Nag-iisang Panginoon. Wala na nga namin ba? Wala na nang pilit sa'yo, wala kang katulad sa pagkakulit. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, Lord. Maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Minsan pa walang pangasin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Aming Amang nasa langit, kami po ay patuloy na magpupurit ng papasalamat sa inyo. Salamat, Ama, sa kalakasan at kalusugan ng patuloy na pinaparanas sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin po namin na patuloy niyo pong tinutugon, Ama. Maraming salamat. Tulay na nga po, Ama, na kayo'y nagkila sa bawat isa, Panginoon. Kayo'y mga pangyarihan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan at katapatan na patuloy niyo pong pinaparanas sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagkapalat biyaya, Panginoon, na aming nararanasan sa araw-araw naming buhay. Sa kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Salamat po, Ama. Sa mga kapatid po namin na nandirito, Panginoon, maraming salamat po, Lord. At sila po ay nakabibigay ng time para sa inyo. Dalangin din po namin naman yung mga kapatid po namin na wala pa po dito, Panginoon. Lord, patuloy na rin po sila ang mahipuin ang kanilang puso at isipan. Nanawa po, Lord, sila man din po, Lord, ay makapag-fellowship sa inyo. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na kami nakarating ng ligtas sa panampahang ito, Panginoon. Ingatan niyo rin po, Ama, ang mga kapatid po namin na wala pa po dito. Lukuban niyo po sila ng iyong banal na dugo ng Espiritu Santo, Ama. Nawa ang karating din
po sila ng maluwalhati sa tahanan na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Sa oras na ito, Ama, nilalapit po namin ang aming mga sarili, Panginoon, Lord. Kung mayroon man po kayo nakikita karumihan sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat po namin pagkukulang, Panginoon. Sa lahat po namin hindi nagagampanan ang iyong mga utos, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Maging ang mga nagagawa namin pagkukulang sa inyo, mga nagawa namin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Pakalinisin niyo po kami, Ama, upang sa gayon, Ama, kami makaharap sa inyo ng maluwalhati, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa kapatawaran na iginawad niyo po sa amin. Sa oras na ito, Ama, tinataas po namin, Ama, ang aming gawain na ito, Lord. Pangunahin niyo po kami, samahan niyo po kami mula umpisa hanggang matapos, Panginoon. Ang banal na Espiritu, Ama, ang humilo sa aming kalagitnaan. Ang iyong presensya, Ama, ang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, magbibigay ng mensahe, Panginoon. Lord, puspusin niyo po siya ng iyong pananalubo ng Espiritu Santo, Ama. Bigyan niyo po siya ng karunungan at talino na nagmumula lamang sa inyo. At lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay nagmumula lamang sa inyo. Maraming salamat po, Lord. At dalangin po namin na mabuksan niyo po ang aming puso, Panginoon, upang sa gayon naman, anuman po, Ama, makarating na mensahe ngayon, Panginoon. Ito po ay tumimo sa aming mga puso. At buksan mo rin po ang aming isipan, Panginoon, upang sa gayon, Ama, ito po ay maunawaan namin at maisagawa din po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Kayo lamang po, Lord, ang mapupurihan namin, mapasalamatan namin, maluwalhati po namin sa gabi ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Nagbunga na po yung pagpapractice ni Bana. Medyo nakapalo-palo na si Bana. Kaya sa mga estudyante, kapag kabakasyon, pwede po kayo mag-aaral ng gitara, ng drum, ng keyboard. Yung keyboard natin na nakatambay lang makaanayin yan. So, para po sa paglipas ng panahon, meron po kayong matututunan ang skill sa pagagamit sa paglingkod sa Panginoon. Okay, ang ating pong tagapagsalita ngayon ay galing po sa Mindanao. At alam ko, magbabakasyon po sa Mindanao sa taling na January. Hindi ko po alam kung lugar nila ay lugar ng mga Busaya. At may dalawa po siyang anak. At siya po ay tinaguri ang mami ng pabahay. Pero yung daddy ngayon pabahay wala yata. Okay, hindi po tayo magpakatagal. Palakpakan po natin ang Poteo. Ang ating kapatid na Sister Anulisa May Palmero. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Pinagpala po tayo dahil misman po tayo ng TV o kikimit tayo, nandito po tayo. Inuna po natin ang gawain ng ating Panginoon. Ang ating pong text na pag-aralan po natin sa oras na ito ay sa Lucas 5,
17 to 26. Na tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God, hallelujah. Aming amang Diyos na nasa langit, Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin po, Panginoon, sa kabutihan mo po, O Diyos, sa aming mga buhay, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, na kami po pinanmuli, Panginoon, pinagkakapipon, upang ikaw, O Panginoon, ng taas sa parangalan, maluwalhati po, Panginoon, sa kami po, O God. Ama, salamat din po, O Diyos, sa pribilehiyo. Ako po, Panginoon, ay inaatasan po, Panginoon, bahagi ng iyong mga salita. Naamin ko po, Diyos, wala pong kakayanan na magbahagi po na yung mga salita kung wala ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Kaya nanyahan ko po, Diyos, ang yung Santong Espiritu na siya malayang kumilos po, Panginoon, sa oras na ito, God. Pangunahan mo po ako, Panginoon, na malaya po, Panginoon, maihayag ko, Diyos, ang mga nais mo. Gamitin mo po, Panginoon, ang bibig ko upang maihayag ang mga nais mo para sa oras na ito, God. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Buksan mo po, Panginoon, ang puso't isipan namin, po, Panginoon, ang pag-unawain po namin ang mga mensahe na nais mo po, Diyos, ay parating ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ilang namin pinagkatiwala ang gawain nito mula sa umpisa hanggang sa matapos. Kami po tinatalian, sinasaway, binawasak ang anumang gawa ng Diablo, O God, upang distract ang gawain nito, O Diyos. Tanggapin po, Ama, may papuring pasalamat sa tayong pangalan bukto ng si Jesus. Amen. Sabi po dito sa Lucas 5:17, minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga parisyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila ay galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya ay magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang ilagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Verse 19. Ngunit wala silang magaanan dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubungan, binakpak ito at binaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang iyong kasalanan." Pagkarinig nito ay nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga parisyo. Sino itong nagsasalitang kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Verse 22. Palibhasa ay alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang inyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad?" Verse 24. Ngunit, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Verse 25. Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwi nagpupuri sa Diyos. Last verse. Nang gilalas ang mga naroon at nagpupuri sila sa Diyos. Sa pagkamangha ay sinabi nila, "Nakakita tayo ngayon ng mga kahangahangang bagay." May 4 na punto po ako dito. Ang number 1 po dito, the paralyzed man was brought to Jesus. Dinala ng mga tao ang paralitiko kay Jesus. There are people used to bring us closer to God. May mga taong ginagamit ang Diyos upang mapalapit tayo sa ating Panginoon. Ang paralyzed man ay may mga tao na nagpursige na ilapit siya sa ating Panginoon. Ganun din po tayo. May mga taong ginagamit ang Diyos upang mapalapit tayo sa Kanya.
sa Diyos. Sabi nga sa verse 18, sabi din sa verse 18 na sa kanayin ko sa aking binabasa, makita po natin kung gaano nahirapan ang mga taong may dala sa isang taong paralitiko. Dahil napakaraming tao at hindi sila makadaan o makasingit upang ilapit ang taong may sakit kay Jesus. Pero hindi po sila sumuko. Gumawa po sila ng paraan. Kung paano nila ilapag sa harap ni Jesus ang isang paralitiko at wala po silang ibang makitang paraan kundi umakyat sila sa ubungan ng bahay at inihukos nila pababa sa harap ni Jesus ang isang paralitiko. At tayo man po ay may mga taong ginagamit ang Diyos. May mga taong nagtatyaga. Nagpakahirap pang magana tayo sa Panginoon. Kaya nga, sa experience ko po, hindi po ako magsawang magpasalamat sa Diyos sa ginamit niyang tao. Upang makilala ko siya, makalapit ako sa Kanya. At hindi siya sumuko. Yun po ay ang ating masipag na pastor. Siya po ang nagtsatsaga. Kahit sumuko na ako, siya ay hindi sumuko. Pinagtsagaan niya ako. Pinagtsagaan niya kami. At hindi po madali na mag-akay ng mga tao. At dalhin sa kaharitan ng Diyos. Dahil kung may ginagamit mo po ang Diyos, na ilapit tayo sa Kanya, may ginagamit din po ang kaaway para ilayo tayo. Number 2 po dito. The paralyzed man received forgiveness of sins. Ang nakita ni Jesus, sa verse 20, na makita ni Jesus, ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatawad ng iyong mga kasalanan. God is willing to forgive even if we are not worthy. Hindi tayo, handa tayong patawarin ng Diyos sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan, kung tapat tayo sa Kanya. Ang paralyzed man, wala pang sinabi. Hindi pa siya nagsalita o humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Pero nung nakita siya ni Jesus, at sa laki ng kanilang pananampalataya na mailapit siya, sinabi ni Jesus, pinatawad na iyong kasalanan. Amazing talaga si God. Wala pang sinabi yung paralitiko, hindi pa siya humingi ng tawad, pero pinatawad na siya ng ating Panginoon. Ang mapansin din po natin dito sa verse 21, sabi dito sa verse 21, pagkarinig nito sa verse 20, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatawad na iyong mga kasalanan. Ito naman sa verse 21, pagkarinig nito ay nagusap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga parisyo. Sino itong nagsasalita ng kalapastangan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan? Sa verse 22 naman po, palibhasa ay alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-isip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin, pinatawad ng iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad? Pagkarinig po ng mga parisyo na sinabi ni Jesus na pinatawad ng iyong kasalanan, nagbulong-bulungan sila, nag-usap-usap. Sino ba itong lumapastangan sa Panginoon? Diba ang Diyos lamang ang makapagpatawad?
nagmarites ang mga tagapagturo ng kautusan. Andoon sila sa harap ni Jesus, pero hindi nila kilala ang kaharap nila. Kaya minsan, hindi tayo mapagaling sa ating sakit o karamdaman dahil hindi natin lubos na nakilala o ang kakayahan ng ating Diyos. Biro mo tagapagturo ng kautusan, nagbulong-bulungan at nasa harap ni Jesus. Samantalang yung paralitiko, sobrang hirap ang pinagdaanan, mailapit lang siya kay Jesus. At nagtagumpay sila. Dahil talaga nagpursige sila, ang mga taong nagbuhat sa paralitiko na ilapit yung paralitiko doon kay Jesus. Number 3 po, the paralyzed man received healing. Sabi sa verse 24, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. God will always work miracles when you are in His presence. Maranasan natin ang himala gagawin ng Diyos kapag kasama natin siya. Dahil walang hindi mapangyari sa Diyos. Maging ang imposible ay nagiging posible sa Kanya. At pagagalingin niya tayo sa ating sakit, physically and spiritually. Ang kailangan lang ay manampalataya tayo, mapagaling niya tayo. Number 4 po, nakakabilis ko ba? Number 4, the paralyzed man immediately stand up, carrying his mat, walking and praising God. Sabi sa verse 25 at 26, agad namang tumayo ang lalaki sa harap ng lahat at binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nanghilalas ang mga naroon at nagpuri sila sa Diyos. Pagkamangha ay sinabi nila, nakakita tayo ngayon ng mga kanahangang bagay. Kapag tayo po ay nagpupuri sa Diyos, ang Diyos ay laging gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. At dito po sa verse 26 natin binasa, na ipakita po ang kanyang kapangyarihan sa mga taong nakapalibot sa kanya. Biro mo po, nakapalibot po ang mga tagapagturo ng kautusan. Samantalang yung paralitiko, hirap na makalapit sa ating Panginoon. Pero hindi nila kilala ang kaharap nila. Mahalaga po ba yung faith? Ngayon pala ng patay. Mahalaga po. Dahil ang imposible bagay ay nagiging posible. Ang paralyzed man ay gumaling sa kanyang pagkaparalisado dahil sa kanyang faith o pananampalataya. Ang isa pong halimbawa sa pinagaling ng ating Panginoon, sa laki ng kanyang pananampalataya ay yung babaeng dinulugo ng 12 taon. Sabi nga dito sa Luke 8:43-48, kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon na dinulugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon din tumigil ang kanyang pagdulugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran ko kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko, naramdaman ko may kapangyarihan lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya ay nanginginig
na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya agad na gumaling. Last verse, 2:48. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na ng mapayapa. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Naniwala po ba tayo na tayo may sakit? Ano po ba yung mga sakit natin? Baka sabihin ng mga kabataan, ay, ako wala, baka yung mga matatanda lang. Lahat po tayo ay may sakit. Sino po ba? Sino po ba dito ang kusa na lang na pumunta rito na walang nag-invite? Meron po ba? Meron po ba na kusang lang naalala, ay, simba ako, ay, kilalanin po ang Panginoon. O lahat po tayo may nag-invite. Yun po ito sa ating binasa. Ang isang paralitiko ay may karamdaman. May mga taong ginagamit ang Diyos upang madala siya sa harapan ng ating Panginoon. Tayo din po. May ginagamit ang Diyos na mga tao upang ilapit tayo sa ating Diyos na may kakayanan magpagaling sa ating mga sakit o ating mga karamdaman. Baka magtanong po tayo kung ano po ba yung sakit ko, ano po ba yung karamdaman ko. Yung pagkabalat sibuyas natin, pagkamatampuhin natin, pagkamagalinti natin, pagkamarites natin, yun po ang pinapagaling ng Panginoon sa atin. Sa mga kabataan, sa mga estudyante, na ang galing sumagot sa nanay, sa school zero naman, pag nagkasagot sa magulang, talo pa yung cum laude. Pag inutusan, wait lang. Minsan nakausap ako, pamangkin ng aking mister. Sabi niya, alam mo tita, yung mga anak ko, naging PWD. Nagulat ako na sinabi ng PWD. Kasi ang mga anak niya naman mga normal, wala naman siya yung PWD. Sabi ko, ha? Paano naging PWD? Wala na mga silbi tita. 4 anak niya. Pero ang sabi niya, mga disabled na, mga bulag na sa mga gawaing bahay, bulag na sa mga hugasin. Wala na nakikita ang mga gawain sa bahay. At hindi na rin nakakarinig pag inuutusan dahil sa pagkalulong sa cellphone. Yun pa ang problema sa mga kabataan ngayon. At siguro, hindi lang po siguro mga kabataan kasi minsan, mga madaling araw, may nakikita rin po akong mga katandaan na online pa kahit madaling araw na. Yun pong babae na gumaling, napakalaki ng kanyang pananampalataya. Sabi po dito sa Matthew 9:21, sinabi ng babae sa kanyang sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Napakatindi po ng faith ng babae nito. Siguro dahil wala na siya ipagpag-asa, kundi ang Diyos na lang ang makapagpagaling sa kanya. Pero ang ating Diyos, nalalaman niya kung anong laman ng ating puso, ng ating isip. Dahil kung maisip po natin, yung isang paralitiko, wala pa siyang sinabi. Pero yung pagpupursige niya at sa kanyang mga taong nagbuhat sa kanya, na mailapit siya dun sa Panginoon, napakahirap. Biro mo akit sila sa bubungan, gumawa sila ng parang binokbak pa yung bubungan ng bahay para maibaba lang siya dun sa harap ni Jesus. Siguro hindi po natin ang isip kung gaano
naranasan ng mga taong nag-invite po sa atin upang madala po tayo sa ating Panginoon. At alam naman po natin, siguro ngayon, kung mayroon man po dito na hindi pa naranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, saliksikin mo ang kanyang salita, maging tapat ka sa kanya. Dahil kung sa akin lang po, napakalaking himala po na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya sabi ko minsan, nakaramdam akong panghihina. Pero kung nakaramdam ako ng panghihina, sinasabi ko sa sarili ko, wala na pong dahilan para umatras ako. Wala pong dahilan para manghina ako. Dahil siya po ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Siguro kung hindi ko siya nakilala, wala akong maayos na pamilya, wala akong kapayapaan, hindi ako nakaranas ng kagalakan sa kabila-kabila ng problema. Habang nandito po tayo, pamunong ating ginagalawan, hindi po natatapos ang problema. Pag natapos man ang isa, may kasunod naman. Pero ito pong sinusiguro ko sa inyo. Kung ano man po problema ang ating naranasan, kung ano man po mga difficulties sa buhay, pinahintulad po ng Diyos yan. Hindi upang tayo ay manglamig, hindi upang tayo ay lumayo sa Kanya. Hindi. Tinuturuan niya tayo na maging matatag. Tinuturuan niya tayo lalong lumapit sa Kanya. Dahil walang makapaglutas sa ating mga problema, sa ating mga alalahanin sa buhay, kundi siya lang. Ang nag-isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nag-iisang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang nag-iisang Diyos na nagmahal sa atin ng may katapatan. Gaano ba kahalaga ang pananampalataya? Dito po, sa conclusion na po ito, number 1, nagkakaroon isang individual ng malapit na kaunayan sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng pagpupursige na mapalapit tayo sa ating Diyos. Number 2, napapanatili ang positibong pananaw sa kabilang ng mga suliranin. Nagiging positibo pa rin tayo kahit may mga problema tayong hinaharap. Hindi tayo nakatuon sa problema kung hindi nakatuon tayo doon sa Diyos na may kakayahan lutasin ang ating mga problema. Number 3, nagkakaroon ng dahilan para makadama ng kagalakan. Ang kagalakan po, mahirap po siyang maranasan kapag wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya mapalad po tayo na kahit may mga problema, nakaranas tayo ng kagalakan. Number 4, may pinanghahawakang pag-asa sa hinaharap. Tayong lahat po ay may sakit. Mayroon po tayong mga karamdaman. Sabi po sa Marcos 2:17, narinig ito ng Jesus, kaya siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. May mga karakter po sa Biblia na matindi po kaninang pananampalataya. Lalo na po si Abraham, na matanda na po sila nung nagkaanak. Pero nung sinabi ng Panginoon na ihandog mo si Isaac sa akin, hindi po siya nagdalawang isip. Hindi po siya nagrereklamo na, Panginoon, ang tanda ko na baka hindi na ako mag-anak. At matagal na akong humihiling ng anak. Ngayon na binigyan mo ng anak, kaya handog ko sa iyo. Wala pong narinig kay Abraham na reklamo siya. Tapos, sumunod siya sa utos ng Panginoon na ihandog yung kanyang
anak. Pero sinubok lang po siya ng ating Panginoon. Sinubok lang po siya ng Panginoon. Kung talaga ba kaya nang ihandog ang kaisa-isa niyang anak na minamahal niya. Ganon ang pagmamahal po ng ating Diyos sa atin. Na ang kanyang kaisa-isang anak, hindi niya ipinagkait sa atin. Kaya, magpatuloy po tayo na lumago sa ating spiritual life. Saliksikin po natin ang mga salita. Magnais din po tayo na tayo din po ay magamit ng Panginoon upang makapag-akay na makalulo at malala sa kanyang kaharian. Marami po ang mga tao na nangailangan ng kaligtasan. Marami po ang mga tao na nangailangan ng kapayapaan. At hindi nila maranasan ito hanggang hindi nila makilala ang Panginoon. Pero paano nila makilala ang Panginoon? Kung mag-akay sa kanila. Walang magbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Kaya po in-encourage ko po ang bawat isa sa atin na magpapagamit po tayo sa ating Panginoon. At alam naman din po natin na hindi po mabaliwala ang ating pagsisikat sa kaharian ng Diyos. Kaya mayroon pong reward na nag-antay po sa atin. Ayun lang po ang mission po sa oras na ito. Tayo po may manalangin. Yes, Lord God, hallelujah. Kami naman Diyos na banal. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, sa inyong mga salita namin na pag-aralan. Alam po namin po, Diyos, na mayroon po kami mga karamdaman, kaya po kami, Panginoon, ay tinawag upang kami po, Panginoon, ay pagalingin ng po, Lord, sa aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon. Dahil naniwala po kami, O Diyos, na Ikaw lamang po, Panginoon, nag-iisang Diyos, na may kakakayanan dahil pagalingin kami po, Panginoon, sa anumang sakit mayroon kami po, Panginoon. Lord, bigyan mo rin po kami po, Panginoon, ng pusong mapagmahal, pusong mahabagin po, Panginoon, sa aming mga kapwa. Salamat po, Panginoon, sa mga taong nagtsatsaga po, Panginoon, sa amin upang makilala ka, O Lord God. Salamat po, Diyos, dahil alam po namin, hindi po madali mag-akay ng makaluluwa at madala sa iyong karayang. Dahil kung may ginagamit ka po, Panginoon, mga tao na malapit kami sa iyo, may ginagamit din po, Panginoon, ang kaaway. Kaya Lord, amin po tinatalian, sinasawa, pinapalaya sa anumang gawa ng diablo po, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak, O Lord God. At pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos, upang kami po, Panginoon, ang magkaroon ng desire ng aming puso. Nagpagpapagamit sa iyo, Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat. Sa iyo po namin ibinabalik. Ibinakamataan na papulit po. Salamat. Sa iyo po namin ito na sa Jesus. Amen. Salamat sa Lord sa magandang mensahe. Di po tumayo po tayo lahat. Ito ang natin ang pagkakuman sa ating message sa Tithes and Offering. Maraming salamat. Maraming salamat Panginoon sa oras na po, Lord. Salamat sa mensahe na aming narinig, Lord. At amin pong ipamahagi mo sa aming mga kapitbahay ang aming narinig sa oras to, Ama. Tinataas po namin sa oras na to ang aming Tithes and Offering, Ama. Salamat, Panginoon, sa mga tithes, Ama, na sa aming harapan, Ama. Itinataas namin sa oras na to, Lord, na itong Tithes and Offering, Ama, ay marami pong taong magbibigay, Ama. Ibalik po nila sa iyo, Ama, ang kanilang mga tithes, Lord, na karapat-dapat po sila ay magkaroon ng trabaho, Lord. Itinataas namin, Ama, sa oras na to, ang mga taong magtatrabaho, Lord. At yung walang trabaho, Ama, bigyan mo po sila ng source of income, Ama. Nang sa ganun, Ama, ay makabigay sila sa iyo ng nararapat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong hawak ng mga kapirang ito, Ama. Bigyan po sila ng wisdom, Ama, at katinanuhan na magamit po lamang ang mga kapirang ito, Ama, sa ikalalago ng inyong iglesia, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas namin sa iyo lamang, Ama, ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen.
Tayo na kayo makaupo. Sandali. Yung pong apat na taong nagdala ng may sakit, ano po sila eh. Kapag binigyan mo yun ng outline, 3B, sila ay nag-decide ng dalhin yung apat, sila ay determinado at sila ay dedicated. So kung tayo ay nag-respond at decided tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon na mag-akay ng mga tao papunta sa Panginoon. At kung tayo ay determinado na gawin yun, at kung tayo ay dedicated sa bagay na yun, makakapag-akay po tayo ng mga tao papunta sa Panginoon. Ano? So itong apat na ito, sila po ay determinadong dalhin kay Jesus Christ yung may sakit. At alam niyo naman, kapag ang tao ay nadala sa Panginoon, hindi lang pinagaling ang sakit, kundi sakit physical, pati ang sakit spiritual. Kasi kung inyo mapapansin, sinasabi ng Panginoon, pinatawad na ang iyong kasalanan. So ang ibig sabihin noon, siya ay na-convert na, pinatawad na, mayroon ng kaugnayan kay Jesus Christ. Kaya nga po, sana tayo, huwag po tayong magsawa sa pag-akay ng mga tao sa Panginoon. Ano? Katulad ng nabagay kanina, hindi madali, pero kapag ikaw ay meron talagang malasakit sa mga kababayan mo, kailangan mo talagang magkaroon ng determinasyon para dala ang mga tao kay Lord. At hindi natin alam kung ano ang biro mo yung bahay mo bakbakin. Hindi natin alam kung ano po ang comment ng may-ari ng bahay na binakbakin mo po. At di natin alam kung anong klaseng bubong ang meron sila. Kasi kung bubong na ganito, maso ang dala mo doon. Kaya lang pag hampas mo ng maso, yung mga tao sa loob, tatamaan. So hindi natin alam kung anong klaseng bubong. Kung ano naman, kung yero naman, mahirap din. Kasi para maalis mo yung yero, kailangan mong bala di kabra. Pupugalin mo. So, hindi po biro yung kanilang ginawa. Pero, determinado sila sa kanilang ginawa. Kaya, yung taong kanilang ginawa, hindi lang gumaling yung kanyang sakit physically, hindi gumaling yung kanyang sakit spiritually. Nung sinabi ng Panginoon, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. At siyempre, ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay Diyos, kaya may kapangyarihan siya magpatawad. Kaya ang pinakamagandang challenge doon sa lesson na yun ay huwag tayong magsawa sa pag-akay ng mga tao papunta kay Lord. Kasi ngayon, pagdating ng panahon, kapag nandun na tayo sa piling ng Panginoon, may mga tao magsasabi sa atin, salamat sa iyo, dahil sa iyo, nandito ako. Pero kung hindi po natin inaakay yung mga tao na kapaligid sa atin, pag namatayan at napunta sa impyerno, duduruin ka niya. Ang bihira ka. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi mo man lang ako sinama sa simbahan ninyo. Samantalang naghintay lang ako na akayin mo ako. Pero hindi mo ako in-invite. Sino ang ating akayin? Yung mga tao na nakapaligid sa atin. Yun po kasi ang ating constituents. Kasi tayo ay mga representative ni Jesus Christ. At yung mga tao nasa paligid natin, sila po yung ating mga constituents. Sila po yung, kumbaga sa mga isda, sila po yung area ng fishing. Yung mga tao na yun. Kaya, kung
kayo ay nasa school na yon, ipinahintulot ng Panginoon na kayo ay nandoon sa school na yon para maging ilaw kasi tagapag-akay ng mga estudyante. Kung kayo ay nakatira sa lugar na yan, ipinahintulot siya ng Diyos para maging tagapag-akay ng mga tao sa inyong lugar. Kaya napakaganda kung yung inyong mga bahay ay may mga Bible studies. Bakit? Kasi i-invite mo yung mga kakabit-bahay mo. Hindi man ikaw nagsalita, siyempre may mag-Bible study. I-invite mo lang sila, a-attend sila, at pag na-born again yan, mga yan, sa iyo ang credit niya. Bakit? Kasi ikaw nag-invite. So, kung bawat bahay na sa bawat lugar, halimbawa, sa pabahay, magkalapit naman yung bahay na, di ba? So, yung magkalayo, may Bible study sa bawat bahay at mag-i-invite kayo ng mga atin. Tiyak. Kumbaga sa pamingwi, tiyak, mayroong kagat niyan at may mabubulog niyan. Yun po ang aking mong nakikita. Kaya nakatira ka sa lugar na yan kasi may plano ng Diyos kung bakit ka nakatira sa lugar na yan. At isa lang ang plano ng Diyos sa iyo. Maging ilaw ka, maging asin ka sa lugar na yan. So, yun mga kapatid. Mag-invite tayo, huwag tayong sumuko ng mag-invite na pumunta. Halimbawa, yung pag-invite natin sa midweek service, yung pag-invite natin sa Sunday service, yung pag-invite natin sa cell groups. Ano po? Kaya po, laging may invitation sa social media. Kaya po dito sa atin, meron tayong digital, ang tawag po noon ay digital ushers. Kasi po yung mga nag-i-invite through social media, sila po yung mga usher. Kapag in-invite mo, kapag nag-in, kumustahin mo at i-welcome mo. At kapag tinapos niya yung service, magpasalamat ka. Thank you sa attend mo. Thank you sa inyong pakikinig o panonood. Magkita-kita tayo next week. So, ang tawag ko noon, digital ushers. Wala po dito sa ibang simbahan. Wala po dito. Sa ibang simbahan, kung titingnan ko yung kanilang Sunday service, ang mga nakalagay doon sa alam nila, wala pang 10. Wala pang 10. Bakit? Walang nag-a-usher sa kanila. Tayo may nag-i-invite sa atin. Kaya po, huwag kayong magsawang mag-invite through social media na makinig, manood sila. Dahil dating ang panahon, sa ka-invite ninyo, mag-born again rin yan. So, ang kailangan noon, hindi lang ninyo i-invite, kundi yung communication noon, tuloy-tuloy, para maging kaibigan ninyo. At siyempre, kaya tayo nakipagkaibigan para sila ay may lapit sa Panginoon. Yan ang purpose ng pagkipagkaibigan. Okay po, so, salamat po sa mensahe na paalala sa atin. Nakatulad ng 4 na tao, sila po ay nag-decide na ang taong iyon may sakit, ay dalhin kay Kristo Jesus, at sila po ay determinado, at sila po ay dedicated sa kanilang ginagawa. Kaya, ang result, healing, both physical and spiritual. Wala, sabi nga ng isang preacher, ang pinakadakilang himala sa isang buhay ng tao nung siya ay mag-born again. Yan ang pinakadakilang himala. Wala nang himala para na mas dakila. Si Lazaro, nabuhay, hindi pa ba? Pero namatay din. Pagalingin ka man ngayon, gagaling ka. Pero dati yung panahon, mamatay ka din. Pero kapag na-born again ka, hindi ka na mamamatay. Ibig sabihin nun, hindi ka na mawawalay sa Panginoon. Kailan man. Kaya ang pinaka-the greatest miracle na nangyari sa buhay natin, tayo ay born again. Yung pagpapagaling, ano lang yung kay Lord natural na lang yun. Kaya nung kay Lazaro, hindi niya pinuntahan para pagalingin. Hinayaan mo ng ilibing para i-display ng Panginoon yung kanyang power.
Kaya mga kapatid, kapag na-born again yung inyong in-invite, ang reward nasa inyo. Kaya, mga estudyante, huwag kayong tumigil sa pag-invite ng inyong mga klase, mga inyong mga dabarkads, mga kaibigan ninyo. Ano po, sapagkat kapag sila ay born again, ano sabi ng Biblia? Libong-libong anghel sa langit, ulang sala sa anghel sa langit ang nagagala. Okay, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. At nawa po sa Sunday, mag-invite po tayo. Kasi kung meron tayong, ang tawag nito yung spiritual retreat o encounter, kaya po, mag-invite po tayo para meron tayong magiging delegates sa darating natin retreat o encounter. Aming Ama, salamat po sa inyong mensahe. Salamat sa inyong paalala po sa amin, aming Diyos, na kami po ay hindi po dapat magsawa. Hindi po dapat sumuko sa pag-invite ng mga tao. Opo, Panginoon, kung minsan nare-reject kami, kung minsan po, Panginoon, marami po silang dahilan. Kung minsan ay napakahirap po nilang akayin. Pero Ama, nawa, makita po sa amin, una sa lahat, ang amin pong mga karakter na wala po silang may ipipinta sa amin. Sapagkat kung kami ay mag-i-invite, pagkatapos nakakitaan kami ng ugali hindi po maganda, hindi po sila sasama po sa amin. Kaya aming Ama, ang aming dalangin, dalawa, ang inyong kabutihan ay makita sa buhay po namin. Ang inyong kabaitan ay makita po sa buhay namin. Ang inyong kagandahang loob ay makita po sa buhay namin. Kung sa gayon, kami Ama ay magiging katulad ng isang ilaw. Isang ilaw na kapag ito'y tumanglaw sa karagatan, ay nilalapitan ng mga isda ng aming Diyos dahil sa nagliliwanag kami. Nawa, aming Diyos, ang aming buhay nito ay parang isang ilaw na nagliliwanag na kung saan yung mga tao ay nagsisilapit po sa amin, o aming Panginoon. Na parang kami isang magnet na nilalapitan ng mga tao dahil po sa kami ay nagliliwanag po ang Diyos. At Ama, mangyari lamang ito kapag kami ay nakagawa ng mabuti sa aming kapwa. Kapag ang aming kapwa ay nagawa namin ng mabuti at ito ay aming in-invite, Panginoon, sa inyong paanan, hindi po sila magkatubiling sasama po sa amin sapagkat sila ay nakaranas ng kabutihan po ninyo sa pamamagitan po namin. Kaya aming Ama, huwag na ho kaming magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag Diyos sapagkat sa takdang panahon, aani kami kung hindi po kami magsasawa o Diyos. Salamat po at po aming Ama, na aming dalangin, nagamitin niyo po patuloy, Sister Nenen, mightily, higit pa doon sa kanyang ginagawa ngayon, at anuman po ang mga pinagdadaanan niya, O Lord, dalangin po namin ang intervention po ninyo sa kanyang pamilya. Dalangin po namin ang aming Diyos, na pagkarian niyo po ang kanyang pamilya, at ang aming dalangin, O Panginoon. Hallelujah. Na isang araw, O aming Diyos, ang kanyang pamilya ay masupungan po ninyo, naglilingkod sa inyo, O aming Panginoon. Salamat po. I-bless po siya at ang buong ilang pamilya sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. At aming Ama, salamat din po, aming Diyos, sa bawat isang narito ngayon at maging sa mga nanonood sa amin. Salamat po at aming dalangin, aming Ama, na kami nawa ay inyong bigyan ng puso, ng desire po, Panginoon, na mag-aakay ng mga kaluluwa patungo sa inyong paanan, Panginoon. Sapagkat ito ang nais po ninyo sa bawat isa sa amin, o aming Panginoon, na kami ay magamit po ninyong mga ahente, Panginoon, ng mga agent ng pagbabago, sapagkat ang mga taong aming na-invite na lumapit sa inyo, tiyak ito'y makakaranas ng pagbabago, Panginoon, ng kanilang buhay. Kaya, O aming Diyos na nasa langit, gamitin niyo po kami, aming Diyos, na maging agent of change sa aming bayan, Pilipinas, sapagkat kapag nakapag-akay po kami ng isang kaluluwa, Panginoon, tiyak ito'y magbabago at kami ay kabahagi, Panginoon, sa pagbabago sa aming bayan, Pilipinas, sapagkat ang lahat ng nanakay Kristo ay mga bago na nilalang. Kaya aming Ama, dalangin po namin, O Panginoon, nabigyan niyo po kami ng puso na handa po na gumawa, Panginoon. Intentionally, kami po ay mag-aakay ng mga takos patungo sa inyong paanan. Salamat po at aming Ama, dalangin ko po, napagpalain niyo po ang bawat isang narito ngayon, ano man po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, ang mananonood po namin, aming Ama, dalangin ko po,
I-bless niyo po ang bawat isa ayon sa kanilang pangailangan, sapagkat sinabi ninyo sa inyong salita, Panginoon, kapag kayo'y tumawag, ay tutugunin ko kayo. Pakinggan kayo, sasagutin ko kayo. Kapag kayo humingi, ay bibigyan ko kayo. Ang sabi niyo sa inyong salita, Panginoon, kung kayo'y hingi sa panalangin na may pananampalataya, ay gagawin ito sa inyo. Kaya Lord, ang aking dalangin, Panginoon, ng bawat isa na narito ngayon, ang bawat isa na nanonood, i-bless niyo po sila, hallelujah, higit pa sa kanilang iniisip, higit pa sa kanilang Panginoon inaasahan, in the name of Jesus Christ. At aming Ama, ang church na ito, i-revive po ninyo ang aming mga kapatid, Panginoon, dalangin po namin, hipuin niyo po silang lahat, pag-alawin niyo po ang kanilang mga puso, na mahalin po nila kayo, Panginoon, ng buong puso, lakas, isip at kaluluwa, o aming Diyos. Dalangin po namin ang iglesia ito, o aming Panginoon, ay tunay na masumpungan ninyo nagmamahal sa inyo at sumusunod sa inyo, o aming Diyos. At sa lahat ng mga nakasama po namin sa gabing ito, hallelujah, I declare blessing upon blessing, I declare prosperity, good health, at ang iyong proteksyon ay suma sa aming lahat, sa aming pamilya, at sa iglesia ito, at sa aming bayan, Pilipinas. Lord, binibless ko namin, binibless ko po ang bawat isa at aming mga pamilya, at maging ang bayan Pilipinas at ang bayan Israel. I speak peace and prosperity in the name of Jesus Christ. Salamat po. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In the name of the Lord Jesus Christ, ang lahat ay magsabing, Amen. Amen.